Mula kay sa iyong araw mga kapatid, ang pagsakop ng demonyo sa mga tao. So kung bago ka pa lang at trip mo ang ganitong klaseng video ni sa iyong araw mga kapatid, ay mag-subscribe ka na sa channel niya. At huwag mo na rin kalimutan i-click ang notification bell para updated, lagi kang updated sa mga video na i-upload niya. Okay, nandito sa ilalim ng description box ko ang link video ni sa yung araw. Paki-visit lang sa kaniyang YouTube channel kasi magaganda ang mga ano niya, mga content niya. So, wag mo na rin kalimutan mag-subscribe ka na rin sa YouTube channel ko, Pinoy Mister Channel, at i-click mo na rin ang notification bell para lagi kang updated sa mga bagong reaction video ko araw-araw. Ito na nga ang pagsakop ng demonyo sa mga tao. So, hindi ito alam ng mga tao, ng mga ano ngayon, lalo na yung mga kriminal, yung mga scammer, dahil lang sa pera, handang pumatay dahil lang sa pera, handang pumatay dahil lang sa mga ano diyan, itong mga pati mga pulis, handa silang pumatay ng mga minor de edad kahit para lang mapalaki ang ranggo nila. So, kung matatamaan diyan ang matatamaan diyan bato-batok sa langit, ang tamaan, wag magalit. Okay, so wag na natin patagalin pa mga kapatid, simulan na natin. Ang realidad ng mga demonyo ay napakaliwanag na binabanggit ito sa banal na kasulatan. Mula sa lumang tipan hanggang sa bagong tipan, napakaraming account na binabanggit patungkol sa mga sinapian ng demonyo. Ang ating Panginoong Hesus mismo ay nagpalayas ng mga demonyo sa mga tao na nasapian noong siya ay nandito sa lupa. Ganon din ang mga disipulo niya. Sila rin ay nagpalayas ng mga demonyo. May mga instances din na kung saan ang ating Panginoon ay nagpapagaling ng may sakit at naposes ng demonyo. At oo kaibigan, ang demonic possession ay sobrang totoo ayon na rin sa mga pruweba ng Biblia. At kung ating mapapansin, hindi ibig sabihin na natigil na ang pagsusulat ng banal na kasulatan ay tapos na rin ang kwento ng mga devil possessions sa panahon natin ngayon. Dahil ang demonyo mga kaibigan, hanggang ngayon ay nandito pa rin sila. Sila ay sumasabi pa rin sa napakaraming tao sa panahon natin ngayon. Kaya ito nga mga mga kriminal, mga magnanakaw, mga manluloko, mga sinungaling. So lahat mga pangalunya, mga sumasamba sa mga Diyos-Diyosan. So ito nga sila, hindi ito utos ng Panginoong Diyos. Ito ay nasa ilalim sila ng kapangyarihang demonyo. Kasi nung una mga patid, nung sinapian ng mga tao nung panahon pa ni Jesucristo, sinapian ng mga tao ng demonyo, ang Panginoong Hesus lang talaga ang may kapangyarihan magpalayas ng demonyo sa katawan ng tao. Kaya nga itong mga mga Pariseo, sinabi nila na nagpapalayas naman kami ng demonyo sa pamamagitan ng pangalan mo. Sabi ng Panginoong Hesus, lumayo kayo sa akin, hindi ko kayo kilala. Dahil ang Panginoong Hesus lang talaga ang may karapatang magpalayas ng demonyo. Itong mga mga pari daw, mga pastor, yung tawag na exorcism. So ginagamit nila ang pangalan ng ating Panginoong Hesus para magpalayas ng demonyo. Pero sabi sa banal na aklat nga na hindi lahat ng tumatawag sa akin ay maliligtas. Yun ang sabi ng ating Panginoong Diyos. Kaya yung mga Pariseo na nagpapalayas din sila ng demonyo sa pamamagitan ng pangalan ng Panginoon na hindi ko alam kung ginamit ba nila noon ang pangalan ng Panginoong Hesus o sabi lang nila doon na nagpapalaya sila ng demonyo. Pero ang sabi ng Panginoong Hesus sa kanila, lumayo kayo sa akin, hindi ko kayo kilala. Sabi, hindi lahat ng tumatawag sa akin ay maliligtas. Kasi kasi hindi lahat na ganang tumatawag sa Panginoong Hesus tawag ka ng Jesus, ganyan, iligtas mo kami, ganyan. Pero
Ang ano kasi, ang tinitingnan talaga sa atin ng Panginoong Diyos yung malinis na puso natin. So tayo, wala tayong karapatan na pumatay dahil gawain ng Panginoong Hesus ang buhay, mas mahalaga yan. Wala tayong karapatan din magpalayas ng demonyo sa katawan ng tao. At kung nangyayari noon, ay nangyayari pa rin sa panahon natin ngayon. Pinamagit sa Mateo 12 verse 25. At pagkaalam niya ng mga iniisip nila, ay sinabi niya sa kanila, ang bawat kahariang nagkakabahagi laban sa kanyang sarili ay mawawasak. Ang bawat bayan o bahay na nagkakabahagi laban sa kanyang sarili ay hindi mananatili. Ang kingdom ni Satan ay hindi lumalaban laban sa kanyang sarili. Hindi niya inaatake ang kanyang sarili. Sila ay nagkakaisa at determinado sila na marami silang madadala sa impyerno. Alam natin kung gaano sila kaintak at kung gaano sila nagkakaisa. For instance, ang kwento ng isang lalaki na nasapian ng legions of demons ay mapapansin natin dito na tunay nga na nagkakaisa ang mga demonyo. Ngunit makikita natin dito ang confrontation ng ating Panginoong Hesus sa legions of demons na sumapi sa isang lalaki. Ito ang banggit sa Marcos 5 verse 6 to 9. Malayo pa'y napanaw na nito si Jesus. Patakbo itong lumapit at lumuhod sa harapan niya. Sumigaw siya ng malakas, Jesus, anak ng kataas-taasang Diyos, anong pakay mo sa akin? Ipangako mo sa ngalan ng Diyos na hindi mo ako pahihirapan. Sinabi niya ito sapagkat iniutos ni Jesus, masamang espiritu, lumabas ka sa taong ito. Tinanong siya ni Jesus, ano ang pangalan mo? Batalyon, sapagkat marami kami, tugon niya. At nakiusap siya kay Jesus na huwag silang palayasin sa lugar na iyon. Tunay nga, mga kaibigan, na yayanig ang kaharian ng Diablo kung nababanggit ang pangalan ng ating Panginoon Hesus. Dahil ang pinaka-goal ng Diablo ay para hikayatin ang lahat ng tao na mapunta sa impyerno. Ngunit nandito ang ating Panginoon Hesus. Tayo ay kanyang tinatawag na tayo ay magpasakop sa kanya, sapagkat ang Diablo ay sinasapian halos araw-araw ang lahat ng mga tao upang mangibabaw ang kanilang pagmamahal hindi sa ating Panginoon Hesus, kundi sa mga material na bagay, sa mga kalayawan at sa mga kasalanan na sobrang ninanais ng kanilang mga laman. Marami ngayon sa ating kapanahunan ang unti-unting nagiging katulad ng Diablo. Paano ko ito masabi, mga kaibigan? Sapagkat binabanggit sa huling kapanahunan, ang mga tao ay manlalamig sa kanilang pagmamahal sa ating Panginoong Diyos. Dahil ang karamihan ay magiging makasarili, magiging maibigin sa pananalapi, kalayawan at mga pita ng laman. Ito ang henerasyon na kung saan makikita natin na talaga namang umaatikabo ang paggawa ni Satanas sa buhay ng lahat ng mga tao sa buong mundo. Ngunit kahit na tila baga nananalo siya sa ating mga utak, atin pa rin tatandaan na ang ating Panginoong Hesus, siya ay panalo. Kaya naman, piliin natin ang ating Panginoong Hesus upang mawala ang pagkakasapi natin sa kasamaan. Dahil kung wala tayo sa ating Panginoong Hesus, tayo ay sumasapi sa Diablo. Dahil dalawa lang naman, it's either tayo ay nasa ating Panginoong Hesus o tayo ay nasa sapian ng masamang espiritu. At mula dito, nakikita natin ang mas malalim na layunin ng kaharian ng Diablo sa buhay ng bawat tao. Dahil alam ng Diablo na malapit na ang kanyang kawakasan, kaya siya ay gumagawa ng kaparaanan upang mas marami ang kanyang madadala sa kapahamakan at sa nagliliyab na apoy at pasupre sa impyerno. Kaibigan, tayo ay hindi para sa impyerno, sapagkat ginawa ang impyerno para sa Diablo. Kaya naman ipinapaalala sa atin ng ating Panginoong Hesus na tayo ay tagalangit at hindi tagalupa. Lalong higit, ang ating katawan ay hindi para sa impyerno. At dahil hindi binibilang ng ating Panginoong Hesus ang ating kasalanan, kaibigan, ibinigay niya ang kanyang buhay. Makamtan lamang natin ang tunay na pag-asa na tayo ay paghaharian niya
sa pamagitan ng kanyang banal na espiritu at tayo ay maghahari kasama niya sa langit na bayan. Ang tanong ay, ninanais mo ba na makapiling ang ating Panginoong Yesus at magpasakop sa Kanya? Tatalikuran ang impluensya ni Satanas at tayo totally magpapasakop sa banal na espiritu ng ating Panginoong Yesus at makakamtan natin ang tunay na imahe ng ating Panginoong Diyos. Kung ninanais mo ito, kaibigan, tayo mananalangin. Ama naming banal, makapangyarihan naming Diyos, ninanais po namin na kami po ay tulungan po ninyo. Tanggalin, Panginoon, ang mga makajablong mga gawain, ang mga kasalanan na ninanais ng aming laman. Pakalinisin kami, Panginoon, at palitan ito ng iyong banal na espiritu upang sa ganoon makita sa amin ang larawan ng aming Panginoong Yesus at makita sa aming Panginoon ang pag-asa na kami, Panginoon, ay hindi mapupunta sa impyerno, bagkus kami ay makakasama po ninyo sa langit na bayan. Tulungan kami, Panginoon, at patatagin sa aming pananampalataya at kami, Panginoon, ay hilain sa presensya ni Satanas. Patawarin po kami sa lahat ng aming pagkulang at pagkakasala sa pangalan ni Jesus. Amen. Oh, yun ang ano, yun ang dapat mong gayahin sa iyong araw. So, yun ang pagdarasal na dapat mo sa Kanyang gayahin, araw-araw mo yung gawin. Bago ka matulog at pagkagising sa umaga. So hindi naman tayo katulad ng, hindi naman tayo pare-pareha ng ng relihiyon at paniniwala, at iba-iba ating paniniwala at iba-iba ating pagdarasal, pero ang natin diyan, ang Diyos pa rin naman natin ang diyan. Sa iba't ibang relihiyon, Diyos pa rin diyan ang sinasamba natin yan. Ang ating Panginoong Diyos pa rin. So hindi masama yan na gayahin mo yan ang ganyang pagdarasal na sa yung araw. Sa amin, siyempre Katoliko kami, sa amin ang pagdarasal namin ay Our Father, O Heart in Heaven, Holy be thy name, thy kingdom come. So ito nga, mabalik tayo sa sa pagsapi ng mga demonyo sa mga tao. Ito kasi mga demonyo na na natutuwa sila, itong may magpapatayan, may magrarambulan, may mga stress na tao. Yung stress talaga, yung yung iba na stress dahil walang pera. Yan ang gusto ng mga demonyo, na yan ang kanilang gawain, at doon sila pumapasok sa sa isip ng tao. Nagsusulsul sila ayan, pumatay ka para magkapira ka, magnakaw ka para magkapira ka. Ayan, anuhan mo yan dahil mayabang ka, saktan mo yan dahil mayabang ka, huwag kang magpapatalo. Yun kasi, yun ang gusto ng demonyo, na maging ang tao ay maging hambog, may pinaka mapagmataas. Dahil ang Diyos, hindi yan, Panginoong Diyos Ama natin, hindi yan gusto na maging mapagmataas tayo, maging maibigin tayo sa salapi, mga maibigin sa laman. Maging talaga tayo, maging manakit tayo ng tao na walang dahilan. So, yan, grabe na talaga ito talagang baril. Bakit pa ba inimbento tong baril to? Dahil lang ito sa baril nito, maraming namamatay na mga inosenteng tao. So parang tingin nila sa tao, kung barilin nila, parang hayop na lang ang palagay nila sa tao. So, grabe na, kasi na talaga katong ang demonyo, itong demonyo talaga grabe na talaga ito sila. So naghahasik na sila ng lagim dahil alam nila na malapit na ang paghukom, malapit na ang katapusan. Kaya marami silang sinusulsulan ng mga tao diyan na hindi makadiyos, na makasalanan, hindi gusto magbagong buhay. Kaya yun ang inaatake nila. So, kaya para marami silang madala sa impyerno sa araw ng paghukom. Kasi sa araw ng paghukom itong mga false prophet, mga false messiah, mga taong makasalanan na hindi nagsisi, itong mga pati si Lucifer, pati itong mga doon sila ibubulid sila sa dagat-dagatang apoy. So walang maghahari doon. Hindi totoo yan na mayroong maghahari doon sa impyerno, na maghahari daw si Lucifer at
kakastiguhin itong mga espiritu ng mga kasalanan. Hindi totoo yan. Lahat ibubulid sila sa apoy, lahat walang maghahari doon, sabi sa banal na aklat. Okay, so hindi na tayo magtatagal mga kapatid, at magkikita-kita pa rin tayo sa susunod nating reaction video. At salamat sa inyong panonood. Mag-iingat po kayo palagi, at mag-subscribe kayo sa aking YouTube channel. Salamat po sa ibang nagsumuporta sa aking YouTube channel, at magre-reaction pa tayo ng mga magagandang content na mapupulutan ng aral, at na dagdag kaalaman. Okay, so maraming salamat po. Ako po si Dexter Braganza. Peace out.